Simula ngayon, tatawagin na rin ng Department of Foreign Affairs ang Panatag o Scarborough Shoal na Bajo de Masinloc dahil bahagi raw ito ng bayan ng Masinloc sa Zambales. Sa gitna naman ng standoff, 3 panibagong Chinese fishing vessel ang namataang dumating sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si Maki Pulido. Tumatapang man ang mga pahayag ng Department of Foreign Affairs, tuloy pa rin ang iligal na pangingisda ng mga Chino sa Panatag o Scarborough Shoal. Sabi ng DFA, may bagong dating na 3 Chinese fishing vessels sa lugar. Pero hindi sila malapitan ng Philippine Coast Guard dahil nakabantay ang 2 maritime surveillance vessel ng China. Hindi man makaporma ang Coast Guard, tumitigas naman ang posisyon ng DFA sa Scarborough Shoal na tinatawag sa Pilipinas na Panatag Island at ngayon ay tatawagin na ring Bajo de Masinloc o ibig sabihin ay bahagi ng bayan ng Masinloc sa Zambales. Bajo de Masinloc daw kasi ang historical at official name ng lugar. This is the official name of the Scarborough Shoal and which we used in our baselines law, RA 9522. And the Panatag Shoal could be seen in international maps. Naglabas ng position paper ang DFA isang araw matapos mag-issue ang China. Kung batayan daw ng China ay kasaysayan, meron din niya ng Pilipinas dahil namapa na ito noon pang 1700s. Pero sa modernong panahon, wala naman na raw saysay ang mga historical claim. Tinatayuan ng Pilipinas sa mga international law na nagbibigay ng sovereign rights o karapatan sa yamang dagat sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone at full sovereignty o pag-aari dahil noon pa man ipinakita na ng Pilipinas na teritoryo niya ang Bajo de Masinloc. Philippine flags have been erected on some of the islets of the shoal. In 1965, the Philippines also built and operated a small lighthouse. Bajo de Masinloc was also used as an impact range by Philippine and U.S. naval forces stationed in Subic Bay in Zambales for defense purposes. At kung sinasabi ng China na noong unang panahon pa ay doon na nangingisda ang mga Chino sa sobrang lapit daw ng Bajo de Masinloc sa Zambales, noong unang panahon pa rin daw ay nangingisda na roon ang mga Pinoy. Hindi nga raw pangingisda ang ginagawa roon ng mga Chino, kundi poaching dahil mga endangered marine species ang inaani o kinukuha nila roon. The evidence called by the Philippine Navy showed clearly that these are poaching activities which is illegal in the Philippines and illegal under international law. Kaya hinahamon ng DFA ang China na ayusin ang standoff sa International Tribunal for the Law of the Seas o ITLOS. Para maging legally binding ang desisyon ng ITLOS, dapat pumayag ang China na lumahok sa international intervention. Pero wala pa ring sagot ang China tungkol dito. Noong Lunes pa huling nakausap ng DFA si Chinese Ambassador Ma Keqing at hindi pa alam kung kailan uli magpapatuloy ang negosasyon. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 4 na armadong lalaki ang patay matapos silang makipagbarya naman sa mga pulis. Nangyari po yan sa lungsod ng Lucena. Nagsimula ang gulo ng bigla na lamang daw banggain ng mga sospek ang karatula sa mismong checkpoint. Mula sa lungsod ng Lucena, nakatutok live si Tricia Safra. Tricia, ano nangyari? Mike, nakapuntos daw ngayong araw ang pulisya laban sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng mga nakawan dito sa Calabarzon area, pero naniniwala sila na may kasama pa yung mga grupong kanilang napatay mula nga sa engkwentro kaninang madaling araw. Ilang araw na raw binabantayan ng pulisya ang bagong-bago at wala pang plakang SUV na ito matapos umanong makitaan ng mga pasaherong armado ng mga baril at gumagala-gala sa Calabarzon area. Meron na po silang mga ninakawan at itong sasakyan na ito ay nakikita po ito sa bayan ng Candelaria. Madaling araw kanina, tuluyan ng gumarahe ang SUV matapos mapatay ang 4 na sakay nito sa umano'y engkwentro laban sa mga pulis. Pasado 2:00 daw ng madaling araw nang walang ano-ano'y banggain ng pulang SUV ang signage ng checkpoint sa Barangay Gulang-Gulang Junction sa Lucena City. Nagkahabulan. Pagdating sa Maharlika Highway, pinaputukan daw ng mga salarin ang mga pulis. Gumanti raw ng putok ang mga pulis. Dead on the spot ang 3 sa 4 na mga suspect. Isinugod sa ospital ang isa pa pero di na umabot ng buhay.
Yan po ma'am ay tinitrace natin ngayon sa hanggang sa ngayon nagkakaroon tayo ng follow-up at ito po ay tinitrace kung sino yung may-ari ng sasakyan na ito para malaman natin na kung ano ang tunay at kadahilanan na nandito po yung sasakyan na yan at kung sino yung tunay na may-ari ng sasakyan. Kinilala ang tatlo sa mga suspect na sina John Modesto Decena Salomes, Jerwin Ong at Jeffrey Rumboa Luna. Wala pang pagkakakilanlan ang isa pa. Nasa funeraria Pagbilao sa Lucena City ang mga bangkay. 4 na baril ang nakuha sa grupo, isang kalibre 45, 2 38 caliber revolvers at isang in-gram submachine gun. Na-recover din ng pulisya ang 7 plaka ng motorsiklo, ID ng hinihinalang pinakahuli nilang biktima, pasaporte at credit cards. Na-recover din ang mahigit 40 basyo ng iba't ibang kalibre ng baril mula sa pinangyarihan ng engkwentro. Patuloy pong ating kapulisan na gumawa ng follow-up operations para malaman pa po natin kung sino pa yung mga tao na involved dito sa nangyaring insidente na ito. Mike, latest mula rito sa Quezon Province Police, na-trace na nila yung may-ari nung SUV na ginamit ng mga suspect na nakainkwentro nila kanina at yan daw ay ninakaw noong June 2011 mula sa Calamba, Laguna mula sa may-ari na nagngangalang si Lorna Camarillo. Mike? Maraming salamat, Trisha Safra. Sumailalim na sa tinatawag ng inquest ang 2 suspect sa pang-hold up sa isang money changer shop sa Robinson's Galleria. Kung inyong matatandaan, naganap yun itong Marso. Pero ginigiit nila na napagbintangan lamang daw sila si Chino Gasto. Naka-alerto 24. Isinailalim na sa inquest proceedings ang 2 suspect sa mapangahas na pagnanakaw sa money changer sa loob ng Robinson's Galleria nitong Marso. Sina Willie Enriquez at Ireneo de la Cruz ay nahuli sa Iloilo nitong Lunes. Natunto ng 2 matapos sundan ng asawa ni Enriquez na taga Iloilo. Pumunta yung asawa ng yung nahuli namin, si Willie Enriquez, din ni-serve namin yung warrant sa kanya. Yung kanyang modus doon, pabalik-balik, Iloilo, Manila, ganon, kung saan probinsya, ganon, yan yung modus niya. Dahil sa mga baril na nakuha sa mga suspect, posible rin silang kasuhan ng illegal possession of firearms. Inamin ni Enriquez na sangkot siya sa isa pang kaso ng nakawan sa Pasay noong December 2010. Pero mariin itong itinanggi na may kinalaman siya sa Galleria robbery kung saan isang gwardiya ang nasawi at 6 ang nasugatan. Hindi totoo na bintang sa amin, sir. Hindi talaga kami ang gumawa, sir. Kaya kami ang tinutugis kasi wala silang nahuli. Sabi naman ni De La Cruz na damay lang siya dahil siya ang nagmamaneho ng motorsiklong sinasakyan ni Enriquez nang maaresto. Nasabit lang ko niya rin wala muna kanto Sara. Huwag ko balong may waran siya at nagpadulong sa akong sa asawa yan. Kasara ako, mamu, kita ko yan, ma'am, sala. Huwag makukabalo natabo nila sa Manila. Sigurado naman daw ang pulis sa kanilang naaresto. Actually, we have already 4 victims and witnesses who identified these 2 suspects. So, sigurado na tayo na sila yung nagdakaw din sa Sonris pawn shop, money changer. Based dun sa statements ng witnesses namin, silang pinpointed na bumaril dun sa security escorts ng teller ng security bank. Bukod sa galeriya, posible rin daw sangkot ang 2 sa 4 pang insidente ng robbery hold-up. Kabilang na ang tangkang pagnanakaw din sa isang armored van ng isang money changer sa Alabang Town Center nito lang Pebrero. Tinitingnan din kung may kaugnayan sina Enriquez at De La Cruz sa Ozamis Group na isang robbery hold-up group. Pinaghahanap pa ang iba pang kasabwat ng mga suspect sa krimen. Chino Gasto, Nakatutok, 24 oras. Masama sa kalusugan at kalikasan ang maruming usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Kaya kanina, pinagtatanggalan ng plaka yung mga sasakyang lagpak sa smoke belching test. Nakatutok si Maria Bulaklak Ausente. Isa-isang pinara ng MMDA ang mga sasakyan sa EDSA Kamuning northbound kaninang umaga para inspeksyonin kung nagbubuga ba ang mga ito ng maruming usok. Sa datos ng air quality monitoring noong 2011 ng DENR-EMB, ang bahagi ng Pasay Rotonda ang may pinakamataas na level ng total suspended particulate matter o kalidad ng maruming hangin. Umabot ito sa 219, mataas kumpara sa standard na 90 TSP na itinakda ng World Health Organization. Sa Ateneo sa Quezon City, ang naitalang pinakamababa na umabot lang sa 58.
Ayon sa EMB, hindi lang sa itim ng usok na susukat kung air pollutant ang isang sasakyan. Gamit ang opacimeter motor vehicle emission, sinukat kung gaano karumi ang usok na lumalabas sa tambutsyo. Kapag lumampas sa 2.5K o light absorption coefficient ang usok ng sasakyan, otomatikong bagsak ito sa test. Pinaparts namin siya ng 3 beses para yung deposit o yung suit na nandun na nakadeposito, matanggal muna. Apat na testing ang ginagawa namin. Katulad ng sasakyan na yon, yung unang testing niya ay bagsak siya na 10. Nag-average siya 9.80. Kapag ganyan po sir, hindi sabihin bagsak? Bagsak siya. Tinanggalan ng plaka ang mga bumagsak sa emission test sa 7 lugar kung saan gumawa ng inspeksyon ng EMB. Binibigyan namin siya ng 15 days to redeem yung plate niya sa LTO, sabi niyo. Make sure na pag punta niya ron, makapasa sa retesting. Ayon sa Philippine Medical Association, ang maruming hangin ang kadalasang sanhi ng pulmonary diseases. Yung particulate matter is very much unacceptable at this time. So basically, ang problema is about 80% of the pollution that is dito nakikita natin sa ating sa Metro Manila is caused by vehicle emissions. Ang DOTC, target na rin ang mga private emission testing center na anilay nandaraya. They are in various stages either of being closed already or because of citations, they are going through the due process na isasara sila. So ito'y isang malinaw na hudyat o malinaw na sinyales na seryoso po sa DOTC ang aming pagtaguyod ng malinis na hangin. Maria Bulaklak, Ausente, Nakatutok, 24 Oras. Sa darating na pasukan, madadagdagan na naman ang mga estudyante mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Marami kasi ang mga magulang na hindi na kayang paralin sa mga pribadong paaralan ang kanilang mga anak. Ito ang pasukan na ito ay mahigit 100 eskwela sa Metro Manila ang magtataas ng kanilang matrikula. Nakatutok si Cara David. Honor student sa isang private school sa Antipolo si John Carlos Anchuvas. Pero nang magtapos siya ng grade 6 kamakailan, nagdesisyon ng magulang niya na ilipat siya sa public school. Nagtaas daw kasi ang tuition sa papasukan niyang private school at di na nila ito kaya. Kasi marami na rin po kasing gastusin, tumataas din po yung kuryente, yung tubig, tsaka yung mga ano po. Hindi na po talaga niya kaya. Mahigit 100 private school sa Metro Manila ang magtataas ng matrikula sa pasukan. Bagaman 5 to 10% lamang ang itataas sa tuition, ayon sa Department of Education, napansin nilang parami ang mga magulang na nagdedesisyong ilipat na lang sa public school ang kanilang mga anak dahil sa kakulangan sa budget. Bagay na pinangangambahan ng Kabataan Party List. Ang pangamba natin, baka maraming estudyante either mag-drop out o kaya lumipat sila from private to public schools. Sa ngayon, ang government science high schools nga raw paboritong paglipatan ng mga estudyante ng private elementary schools. Sa Quezon City Science High School halimbawa, 75% ng incoming freshmen nanggaling sa mga private elementary school. Ang kalidad kasi ng edukasyon sa science high schools halos pareho na rin daw sa mga pribadong eskwelahan. Pero ang matrikula dito, libre. Most of our students, of course, pass our entrance examination in UP, Ateneo, LaSalle, UST, PUP, And then secondly, of course, they get quality education with no costs at all. Because this is a public school, we don't have any tuition fees. Isa sa incoming freshman sa Quezon City Science High School si Julia Martinez na dating nag-aaral sa New Era University kung saan 18,000 pesos daw ang tuition nila. Pero ngayon, halos libre na ang kanyang edukasyon. Sa ngayon po, mataas na po yung tuition fee. Tapos, para makaluwag-luwag naman po kaming mga parent. Okay lang po. Kasi? Kasi po yung public school naman po na pag-aaral ko magaling naman po eh. Batid nilang ang public schools ay para sana sa mga kapos sa kabuhayan. Pero ang realidad, karamihan sa mga pumapasa sa qualifying exams ng science high schools galing sa mga pribadong paaralan. Umaasa sila na sana pagdating ng panahon, mapataas ang kalidad ng edukasyon sa mga public elementary schools para tumaas din ang tsansa nilang makapasok sa mga dekalidad na eskwelahan ng gobyerno tulad ng science high schools. I want to see more or greater number of public elementary school graduates to pass our examination here. Perhaps 50-50 will be good enough. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.